This is Bitag Live in progress. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tuesday, August 3rd. Sa mga suki ho natin na hindi ho makompletong umaga, eto na ho. Just in case, hindi nyo ho makompleto to dahil may tatakbo na ho kayo sa inyong trabaho at sisilip lang ng konti dito sa aming ginagawa ngayon live sa PTV4 People's Television Network. Ang programa ho namin, eksklusibo hong napapanood lamang. It's a television program na isinishare ho namin sa aming digital platform. Yan ho yung aming YouTube TV, Bitag Official. Yan ho. If you haven't subscribed, click the subscribe button and be notified sa lahat ho ng mga palabas ho namin. Sa bitagmedia.com, the website ho namin yan. And then sa aming Facebook page, Bitag Live. Sabay-sabay ho yan sa aming digital platform. Ngayon naman mga boss, sa Radyo Pilipinas 738, and there's another network, yan ho'y Capital Broadcasting Center. Yan ho'y may mga affiliates ho sa Visayas at Mindanao. Sa Manila ho sila ay DZME 1530. So, kayo ba'y ready na sa umaga? Well, nagkape na ho ba kayo? Kanina ho, bago mag-umpisa, nag-coffee na ho tayo. At maganda ho laging sinasabi natin, katabi niyo ho yung coffee ninyo or chocolate or tea in the morning and Bitag Live. Kung kayo ho'y talagang sumusubaybay sa aming programa, mga bossing, alam niyo ho'y mga topics na dinidiscuss ho natin, continuing ho tayo, mga bossing, ano? At at the same time, sa aming public service, may update na ho kami sa Pagadian, ito ho'y Zamboanga del Sur Medical Center. Ngayon, mga boss, binabalikan ho natin dahil conclusion na ho tayo, mga boss. Gusto ko hong panoorin ninyo kasi pinalabas ho namin kahapon sa digital platform. And pwede yung panoorin kaya lang ito pang television. So we will give you yung ito ho'y patikim ho, the conclusion. Magsalita ho mga eksperto ho, mga dalubhasa sa larangan ho ng medisina, particular sa pagiging OB-GYN. And then hindi lang ho dyan, pati na ho yung ito'y nagsalita rin ho, yung polygraph expert na rin ho na ito'y kaakibat ho ng bitag to para ito'y pinagtuunan namin ng pansin. Kung nagsasabi ba ng totoo yung si Romel, kung inyo matatandaan na lumapit ho sa atin, yung simpleng reklamo na sana'y kung pinansin agad ni Governor Victor Yu, nasa ilalim ho yan sa kanya hong pangangasiwa, sa kanyang tanggapan, itong Zamboanga del Sur Medical Center. Kung pinakinggan lang ho sana, at tinugunan agad, wala na maraming kiyaw-kiyaw, hindi na sana lumaking issue. Kaya nasilip tuloy. Ang polygraph expert, mga boss, nagsalita ho, para sabihin sa inyo, may katotohanan ba? Of course, may katotohanan. Naranasan ho nila. Yung totoong pangyayari sa sinasabing hindi magandang pagtrato. Nagsalita rin ho yung Civil Service Commission. Ito ho yung sinasabing tanggapan kapag kayo doktor o nurse na nagtatrabaho, kahit sino ho kayo, pagkapag kayo ho'y nasa ilalim ho ng pamahalaan, kaya nga civil service, yung panunungkulan ho, merong pamantayan na sinusunod. Hindi ho, mamayan muna, hindi mamayana. At kasama rin ho yan sa ospital, sa doktor at mga nurse. Kaya, Doktora Paranal de Castro, para sa ito, pakinggan mo kung anong sasabihin ng mga eksperto pagdating sa larangan mo na wala kang sakatiting. Kaya yung sinasabi mo, nag-file ka ng cyber libel, mas magandang gamitin mo rin to para matingnan ng hukuman dahil papakita namin due diligence ginawa namin para makontak ka. Ngayon, nagsalita rin ho ang psychologist, kaya lang i-reserve ho natin yan dahil yung buong detalye, yung conclusion ho, mapapanood nyo ho ngayong Sabado sa aming digital platform, yung premiere showing ho yan sa Saturday. Yan ho, yung conclusion ho ng Pagadian issue ho ng Zamboanga del Sur Medical Center. Ganon din ho, nagsalitang abogado. Nagsalita rin ho yung Department of Health, yan ho yung si Yusek Leopoldo Vega, pagdating ho sa larangan ng pamantayan ng fasilidades na ospital tulad ho ng Pagadian. Ito ho'y sa Pagadian, Zamboanga del Sur Medical Center. Kaya kamudiha sa Pagadian, kapamati sa ako, tanaw sa ako daghan mong mga impormasyon na ako hatag na ako sa inyo, unya para mahibalaan ninyo, di na mo pwedeng kaning baliwala, unya parang gitamay-tamay ba? Naintindihan niyo ba? Ito yung aking sinasabi sa inyo. Yan, mamaya ng konti. Ang pinaka-issue ho na pinagtuunan namin ng pansin ay yung polygraph test
kung may katotohanan. Tandaan, yung mag-asawa ho sa Zamboanga del Sur Medical Center na lumapit ho sa si Romel, magkasama ho sila, hindi asawa, siya ho yung ama at si John. Totoo ba? Of course may katotohanan. Ang tanong, abay hindi ho pumayag magpa-polygraph test yung mga doktor o pulis. Sino man? Ano hong dahilan? Nabahag hong kanilang buntot na sobrang takot. Kaya hindi ho natin sila pwedeng pilitin. Ngayon mga boss, ipapakita ho natin mamaya, patikim pa lang ho kung ano ho mga sinabi ng mga eksperto sa issue ho dito sa Zamboanga del Sur Medical Center. Kaya Governor Yu at yung mga doktor kagampan, sangkaterbang sinungaling, bakakon ka, maayo ka lang sagpaon sa imong nawong. Okay, ngayon, naintindihan niyo ba? Ngayon, kaya lahat kayo, panoorin niyo mamaya ng konti. Dito ho muna tayo. Well, kahapon kung kayo ho'y nanood ho sa akin at nandyan pa naman ho sa aming digital platform, yung yesterday's episode, pick up from where we left off. Pick upin natin kahapon ho, yung kahapon ho kasi nagsalita ho ako bago ho nagsalita ang palasyo. Nauna lang ho siguro tayo ng morning ho. Tungkol ho doon sa pangingialam ng mga senador ng Estados Unidos, sila ho. Sila ho yung sinasabing tinuturuan ng kanilang uli-aning presidente, na marami ho nagsasabi, hindi ako, yung mga media roon na katulad ho ng Fox Network, hindi ho kapareho doon sa ibang mga media network na mga, kumbaga, conspiring, hindi ho ginagawa yung kanilang trabaho, kaya mayroon bang suppression of, sabihin natin, media sa Amerika? Of course! Pakikita ko ho sa inyo, tingnan nyo ho, yung mga big network ho roon, puro ho pabor sa ginagawa ho ng mga social democrats, kang tawagin. Hindi na ho talagang democratic senators ho sila, kaya may socialism na ho ang pagdating sa kanila. Sila ho yung sinasabing may problema sa kanilang bansa, pero pag nangialam, parang akala mo itong mga unggoy ng mga senador, again, inuulit ko, pinagtatawanan ko, na para bang may karapatan silang manghimasok pagsabihan na parang ang dating, mga sangkaterbang mga pulpul, mga Pilipino, bobo, hindi marunong mag-isip at hindi alam kung anong ibig sabihin ng demokrasya. Kaya parang ang dating, wala hong silbi yung ating hudikatura, yung institusyon ng ating hudikatura, yung mga husgado ho natin, yung Supreme Court ho natin, yung ating Court of Appeals, yung ating lower court, at wala hong silbi. Kaya parang dating na parang nangingialam ho sila kasi may human rights issue rito. Parang hindi aktibo rito yung ating CHR. Parang sila hong may alam. Ano hong sinabi nito mga senador na to? Parang inuudyok ho nila yung kanilang presidenteng medyo nawawala ng konti. May lucid moment na parang siguro nga, sabi nga ng iba, may kunting pinagtatawanan ho sa Amerika ng mga mainstream media tulad ho ng Fox. Yun ang bukod taging, and then mga small media who are not aligned doon ho sa mga CNN, US, or NBC, or ABC, CBS, puro ho naka-align yan. Puro ho yung mga conspiring and working with the present system ng kanilang gobyerno. If you guys in the US are watching me right now, share with me your comments, mga Pilipino dyan sa US. You understand what I'm saying? I'm going to tell you this. We're not out of order kung pag-uusapan ang bansang Pilipinas, kung pag-uusapan yung gobyerno ho natin, yung haligi ho, yung apat na haligi ng demokrasya, yan ho'y hudikatura. Ito ho'y judiciary, legislatura, legislature, and then ehekutibo, the executive, and the fourth estate, the media. Gumagana ho rito eh. Ngayon, sinasabi ho nitong mga, pakita uli natin ang mga mukha nito. Well, kung kayo ho in the US and you know these senators na hindi pa ho nakaapak sa Pilipinas to, ang kanilang naririnig, kung anong kanilang nababasa lang tulad ng mga hogwash, kakaring baboy ng mga pinagsasabi ng mga media nila roon, kaya akala siguro nila mababraso yung mga media natin dito in the Philippines. I'm sorry that I'll have to talk about this way. Sabi ho nito mga Democrat, babalikan lang ho natin, ito mga Democratic senators, socialist ang dating ho, tingin ko sa kanila, na yung kanilang inuudyok yung Secretary of State, and then sinasabi ho na kung ito inuudyok si Biden administration na kumbaga,
Kawawa naman ho to eh. Palang pinilit maging presidente, pero ang nagpapatakbo, ewan natin, parang yung si Kamala, si puro tawa. Ngayon, sabi niya, manindigan daw ang mga Pilipino sa Pilipinas. At patuloy ang paglalaban sa sinasabing universal human rights. Kita mo, excuse me, nandun kayo sa inyo mga state. Hindi kami under sa inyo. The Philippines is a sovereign state na wala kaming pakialam sa inyong mga puting unggoy. At sinabi ho nitong the State Department daw, tinuturuan nila, ikundin na itong mga pang-aabuso raw. Pinaka-highest level, pinakamataas. Ito yung mga, kaya kung kinakailangan, ito'y malaman. Kaya sa pamamagitan ng gobyerno ho natin, ewan natin kung sino pinananawagan sa kanilang US na sabihin. Ngayon, yung bilateral, yung relasyon ho ng US, kinakailangan daw doon tutugma sa kanilang prinsipyong paniniwala na ito raw ho, kinakailangan yung kanilang paniwala na may problema tayo sa human rights. Ipatupad, human rights issue. Yung malayang pamamahayag, press freedom, and then democratic governance na hindi ho nila nakikita. So, lumalabas, itong mga bastos na to, nakakala mo magagaling, isa-isahin ho natin sila. Uulitin ho natin. Elizabeth Warren, Massachusetts, Cory Booker ng New Jersey, Patrick Leahy, I know this guy's an old guy, malapit-lapit na, from Vermont, and then si Jeffrey Merkley, Oregon, and then si Sherrod Brown, eto ho sa Ohio, Ben Cardin sa Maryland, si Ron Wyden, Oregon, Bob Casey, Pennsylvania, Richard Durbin, siya ho sa Illinois, and si Chris Van Hollen from Maryland. Ano hong kapangyarihan? Bakit nagkaroon sila ng tibay na sikmura at laman loob na magsalita na hindi naman ho sila dito kung anong kalang napapakinggan, nababasa siguro sa media, kanilang pananaw, kung sino man ang kanilang pinagkukunan ng impormasyon na wala ho rito, baka siguro binabasa lang ho nila, yung mga nakikita lang ho nila, pero wala ho sila. Yan ho. Ang feeling ho nila rito, ang kanilang pakiramdam, wala ho, hindi gumaganang hudikatura, sampal ho sa ating mga Pilipino, itong mga kolokoy na itong potok sa buhong pendeho. Sorry ho, ano? Baka makompromiso yung visa ko. Ala akong pakialam. Ngayon, galing na ako dyan sa inyo eh. Andito na ako. Ngayon, ang sinasabi ko lang ho rito, kung kayo mga Filipino watching us, mas maganda ho siguro maintindihan nyo. Kaya nagsalita na rin ho, ang palasyo nagsalita ho, ang presidente. Nauna ho ako sa morning, sinabi itong State Department, mag-ingat daw ho kayo, mag-ingat kayo sa mga binabalak ninyo. Sa ginagawa ninyo dyan, kayo mga puting unggoy, kayo mga nag-uudyok, ito yung mga pinakikita ho natin. So, sila ho, bago ho dapat tumingin itong mga kolokoy na mga potok sa buhong pendeho na hindi natin alam kung saan ba ito mga parang mga kabuting nag-usbungan na lang ng mga senador. Abay, bago kayo magsalita, tingnan nyo muna sa inyong bakuran. Marami kayong makitang basura. Matindi yung discrimination. Matindi yung sinasabing discrimination ng puti sa itim, yung itim sa Asian, or puti sa Asian. Kawawa yung mga Asian dyan. So bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung human rights issue dyan. Lumakas yan at sinisisi ninyo si Trump, samantala nakaupo na si uli anin, si Biden. At pagkatapos, lagi niyong binabato, kaya para may karapatan na kayo magsalita rito, before you look at the backyard of others, start looking at yours and you'll see a lot of dirt and stink. And that's what you need to know. Kung kayo yung mga Pinoy magagalit sa akin at nandiyan na ho kayo, ang sasabihin, sino ba itong si Tulfo? Oh, make no mistake about it. I listen carefully. I watch carefully the development. I have my own families and my brothers and sisters, my siblings in the U.S. Once upon a time, lived there for too long. Ako'y magsasabi ho sa inyo, kung kayo hindi naniniwala at mga Pinoy, masasaktan ho kayo. Kasi parang nangingialam ho sa atin. Akaling tilang ho nila ho sa atin nung araw, nung panahon ho ng magkatapos ho ng, post-war era na nandito ho sila, na pakiramdam ho nila, pwede pa rin ho sila makialam. Kaya parang tinuturuan, parang ang dating, insulto ho sa ating hudikatura. Bahala na ho hudikatura, magsalita dyan. Alabi ho ating mga husgado. Pwede ho sige, mananahimik na lang ho ba sila?
Kung talagang totoo na hindi gumagana ang hudikatura ho natin, insulto, maraming husgado yun, mas magagaling pa ho sa akin, alam ho nilang batas. So sila dapat nagsasalita. Magagaling natin mga senador. May nagsasalita ba mga senador natin? Wala pa akong naririnig. Hello, excuse me. Ala nagsasalita. Alam niyo bakit? Siyempre, sa administrasyon ng kasalukuyan, malapit-lapit ng eleksyon, so magandang wag na tayo magsalita riyan. So, if you guys in the Senate will not talk and speak, kasi sila yung mga kauri ninyo, mga senador Tapatan ninyo, wag kayong parang bahagang buntot ninyo. Kung kayo magiging senador, kung ako lang ay senador, makakatikim sa akin yan Busy kayo sa publicity. Kung si Ben Tulfo ay senador, nawala na akong balak maging senador, yayariin ko to ng maraming tirada na hindi nyo pa naririnig. Ewan natin, bakit hindi ganun yung ating magagaling na mga senador, hindi nakikita. Once upon a time, nagsalita ata si Tito Soto, yung sovereignty. Vibrant ho yung ating democracy rito. Gumagana ho yung ating hudikatura, legislatura, ehekutibo at media. Wala hong busal sa amin. Ngayon, tingnan nyo ho sa states. Tingnan nyo ho kung paano ho nila, pati ho yung mga big tech, yun ho mga may-ari ho ng social media, ayan ho yung Twitter, Facebook, lahat ho yan, under ho yan, all conspiring to be with the socialist democrat ang tawag ho yan. Na parang sila na ang Diyos, sila nang may alam, ang mga tao ngayon, wala nang karapatan, tingnan. Ang dami hong problema dyan sa US And even in your military, and even everything, and even the way yung korte ninyo, especially doon sa sinasabing procedural aspect ng electoral protest, hindi kayo nakikinig dyan. So marami ho masasabi, kaya lang wala ho tayo sa US. Wala rin ho man kayong magagawa mga Filipino-US dyan. Sa US, and you can just listen to me, either say yes or But anyway, that's the freedom of expression. Na ako'y nagsasalita, I'm not defending, but I love this country. And I will say it the way I should say it. Okay, medyo malalim ho ba ang aking... Hindi, tarang naintindihan niyo ho. Kaya kayo mga sinasabi, I love the US. Give me a break. Ngayon mga boss, sabi ho ni Trillanes, ito ho yung maingay na kuminsan dahilan ho na nagdadala ng chismis sa US. Kaya yung sa US nagsasalita rin base dito sa bibig nitong kolokoy na to. Trillanes, hindi ka pa tapos sa akin, tandaan mo. Magtutuos pa rin tayong putok sa buho ka. Yung ginawa mo sa Senado, tinawag mo magnanakaw, sampaling kita o may nakita ka bang ebidensya? Meron ka bang pepresenta sa amin na nagnakaw kami? Hambalusin, sapatusin kaya kita. Sa cyber libel mo ako? Usap tayo sa parking lot, putok sa buho ka. Balita ko matapang ka raw. Tagal na ako nagpapahiwatig sa iyo na usap tayo lalaki sa parking lot. Mabuti nga kamo, hindi ako nadulas nung ako'y nasa Senate hearing na daldal ka ng daldal, pinatitigil mo kasama yung Humpty Dumpty na si Dick Gordon na inaawat lagi ako. Magsasalita ako kasama yung si Huntivirus. Munti ka na kitang sabihin, kanina ka pa tara sa parking lot, usap tayo. Alam sigurado sasabihin, Sergeant at Arm, kunin tong Ben Tulfo na to. Marunong ako magpigil, wala naman akong sasabihin. Kinig ka. Magbibigay daan daw siya kay Isko or kay Grace Poe kung pag-uusapan ay Vice President, kung tatakbo raw si Leni Robredo. Ganun ang nililigawan mo si Isko. So inaamin mo si Leni mahinang manok na talagang kolelat. Na ikaw na mismo nagsasabit, kung titingnan mo, reading between line, na sinasabi mo walang kwenta ang pagiging presidente si Leni. Hindi ka mag-giveaway ka na lang kung si Leni tatakbo, kulang mo sabihin walang kwenta si Leni magiging presidente kasi kolelat Ngayon, ang gusto mo sabihin, para na lang manalo, itong opposition, ilalagay nyo ngayon, ipaplanta nyo parang pustiso or jacket na pustiso sa ipin si Isko. O di naman kaya si Grace Poe para mananalo. Galing mo talagang magawa ng intriga, Trillanes, So ngayon, pero kung ako babasahin ko, kaya ka nagsasabi ng ganyan, kasi nabubuysit ka, kasi gusto mong sabihin kay Leni, dati gusto ko maging vice president mo, kaya lang nakikita sa survey si Leni, talagang kolelat at hindi lumalabas, 6%, ang layo-lalo niya kay Bongbong Marcos kung pag-uusapan ay presidente. Kaya tuloy nag-iisip yung mga taong nandaya ba to? Yun ang opinion ng iba.
Kasi hanggang kasalukuyan, dapat may redemption na ibawi na talagang totoo ako yung VP, hindi yung natulog lang, biglang rumatsyada. Yun ang gustong palabasin ng iba kasi kung sa survey, dapat lumabas na ang dami ng ginawa ni VP as a Vice President. Napakita niya lahat-lahat. Dapat sumang-ayon yung mga bumoto sa sinuportahan man siya. Pero bakit lumalabas ang Bongbong Marcos katapat nito Isko Moreno at yung mga sila Grace Poe? Kasi sila ay may laban. Iniinsulto ngayon ni Trillanes. Ano sinasabi ni Trillanes? Kung tatakbo man lang naman itong si VP Leni, kulang sabihin, walang kapanalo-panalo yan. Mas maganda, meron pa rin tayo sa opposition kung si Isko Moreno, si Yorme, papayag na sa ilalim ni VP Leni. Kung si Leni tatakbo or di kaya si Grace po para medyo may kalaban. Ngayon, gustong sabihin ni Trillanes, hindi ako tatakbo kung ikay magiging presidente, Leni. Ito yung analysis reading between line, bear with me here. But, kung si Isko ay tatakbo ng Vice President at si Grace po magiging Vice President for the opposition, chupi ka, Leni, let it be me, Trillanes, kasi madaldal ako eh. Ibig niyang sabihin, hindi ako magsasettle for BP. Gusto ko na maging presidente. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya, Leni, chupi, lumarga ka na. Hindi ka nararapat dyan. Kasi pag titingnan natin yung opinion polls, yung opinion ng mga tao, kaya yung mga napagsalita, kung sino-sino dyan nagsasabi, hindi na nasa silang Liberal Party opposition tahimik na dahil kulelat nga. Itong si Trillanes, nababasa niya ngayon, sabi niya, kung ikaw magiging presidente, BP, mag-giveaway na lang ako. Thank you, ha? Isko, pasok! Or kung hindi naman kaya, Grace po, pasok! Yan na lang siguro kahit na paano baka medyo there's a fallacy there in terms of logic and philosophy, the fallacy of composition. It doesn't necessarily mean, nilagay mo si Isko and si Leni, posible, baka lumabas depende. Baka kasi the fallacy of composition, baka dadalhin ni Isko or si Leni na VP at madadala si Leni. Mali! There's a fallacy there. May problema ka dun sa logic mo, Trillanes. Ayusin mo, mukhang nagkakatililing ka na sa iyong pananaw. Fallacy of composition, you cannot put in personalities, strong personalities, kung yung ibabato rin yung presidente, mahina, 6%. Wala talaga. Pero sinasabi ni Trillanes, let it be me. Pag ako maging presidente riyan, panglaban sa oposisyon, wala kasing pumapansin sa kanya, kaya kahul siya ng kahul. To the last stand, kumakahul siya, kawawa naman tong Kolokoy. Kaya pati tuloy si Isko nadadamay. At tuloy si Grace po nananahimik, nadadamay. Kumbaga, ang sinasabi niya, hindi ako tatakbo sa iyo, Leni, ayoko. Ngayon, kung tatakbo ka man, Leni, pipiliin mo si Lacson, sabi niya, isa yan sa nagpakulong kay De Lima, wag na toy. Ngayon, kung sinasabi mong itong si Gordon, isa pa rin yan, yung Committee de Arreglo. Matalino to si Trillanes, akala niya siguro maisahan yung taong bayan. Kaya magpapanira dyan sa putok sa buhong Kolokoy na yan eh. Mga boss, yun lang ho ang ating sinasabi. Kasi sabi niya, parang maliwanag lang, linawin lang. Sabi, kung tatakbo si VP Leni, hindi po ako tatakbong VP niya. Bakit? Pang-presidente siya, ang ibig niyang sabihin. Kaya Leni, chupi, ibig sabihin, mag-gobernadora ka na lang. O tumakbo kang pagka-mayor doon sa Camarines o saan man. Kasi sabi niya, naniniwala ako na dapat katandem ni VP Leni, yung kandidatong pinaka magbibigay ng maraming boto para sa kanyang pagkapangulo. Mali! Saka pa, there's a fallacy. Yung mali na iyong sinasabing in logic, in philosophy, kung kumuha ka ng philosophy, logic, there's what we call the fallacy of composition. Inilagay mo, pareho malakas, maglalaban yan. Kasi implant ang tawag doon, postizo, hindi totoo. O ngayon, naintindihan mo, Trillanes, natututo ka na ba? Kahit na senador, kahit na barangay chairman, captain, hindi ka mananalo. Kyaw-kyaw ka na lang. Pero last hora nito, kung ako ang maging presidente at ilagay mo sa akin si Isko, mananalo kami. Yun ang ibig. Pag si Leni, hindi na. Parang sinabi niya na, ako ang maging presidente riyan, si Isko ang aking mga vice, ang aking vice, o si Grace po, may laban. Ganon. Hindi ka pa rin lulusot. Sa itsura mo yan? Di nga. Ganon. O sige, borrowing from the gay line. Ganon.
Change topic! Diretso ho tayo rito. Isang topic na lang tatalakayin ho natin. Topical ho tayo ngayong umaga mga bossing. Okay, listen carefully to what I'm saying. Naniniwala ho ako doon sa mga teorya o suhestyon. Kaya nanggaling man yung Poncio Pilato, kay Estas, kay Barabas. Wag lang kay Satanas o kay Judas, baka ibenta tayo eh. Itong sinasabing family lockdown, this is good theory, suggestion, whoever's the wise guy. Family lockdown. Kung titingnan ho natin, the family stands for the head of the household, which is the father, and then the mom and everybody else. Anak ho yan. Biblically speaking, family is always headed by the head of the household, the father. In the modern times, sabihin ho natin, a secular view, again, medyo iba ho ang aking tirada ho rito, ang family lockdown ay parang ilalagay mo sa balikat ng pamilya. Yung magdidesisyon ay dapat ay tatay, siya kasi yung padre de pamilya, kaya head of the household, yun ang gusto para wag na maglabas, para maiwasan natin kumalat pa ang sinasabing virus na Delta variant. Ngayon mga boss, pero ang ako ho'y titingnan ho natin, sa panahon ngayon, marami hong mga Pilipino na kung minsan yung ama, hindi ho head of the household. Hindi ho siya nagtatrabaho dahil ang misis niya sa Saudi. Siya yung sinasabing nanoy. So hindi ho siya head of the household dahil ang head of the household nasa abroad. Ngayon, kung minsan si tatay, si nanay, hindi ho sila head of the household kasi wala ho silang, tingnan ho natin na parang responsibilidad na ilatag sa hapagkainan yung sinasabing panglaman ng sikmura or kita. So, sabihin na lang natin siguro, ang pamilya kasi is defined as the father, the mother, the head of the household, or simply implant family, nagsama-sama na lang kayo, pamilya na. Wrong. So, siguro, sa panahon itong sinasabing, ang kada pamilya po ay kinakailangan palabasin yung leader ng pamilya at mag-order, walang lalabas. Tama po yun. Walang lalabas unless bibili ng pagkain at gamot. Tama po yun, ECQ. Kung hindi kinakailangan, lahat manatili sa tahanan. Tama po yun. The best way to implement what we want to achieve is for the head of the family to declare family lockdown. Dito ngayon magkakatalo. Sino yung pinakapadre de pamilya o sino yung namumuno sa pamilya? Yung tatay, nanay? Paano kung si ate ang siyang nagdadala ng mailatag sa hapagkainan? So siya ngayon, head of the household, yung sinasabing the power of the purse, yung may laman ng bulsa, yung breadwinner, the one who brings in the bacon. American way. It is idiomatic expression. Yung magdadala ng mailalatag sa hapagkainan. So, the family lockdown, kung ang family lockdown, ibig sabihin, makipagtulungan para maiwasan ang pagkalat ng sinasabing Delta variant sa pamamagitan at pag-umpisa sa pamilya, desisyon ng pamilya na huwag tayo lumabas para itong bagay na ginagawa natin, hindi na kumalat ang Delta variant. Very good! But let's be careful, the definition of the head of the household. Sino ho yung pinaka-padre de pamilya? Yung ba'y tatay? Or madre de pamilya? Yung bang nanay? Paano pag si ate, si kuya, ang siyang nagdadala ng mga mailatag sa hapagkainan o breadwinner? Pwede na rin yun, kung sino yun. Importante sa pamilya, hindi watak-watak. Pero ang pamilya, pag isa lang ang nagdadala ng sinasabing hapagkainan sa kalagitnaan ng ECQ, mahihirapan tayo. Bantayan ho natin kasi dito sa parting to may mawawala ng trabaho. Dahil paghihigpit, sana wag naman. At pag nangyari niyan, may kakalaman sikmura, mawawala ng trabaho, siyempre kinakailangan ng ayuda. Sapat po ba yung ayuda? Yan ang magiging problema kasi kapag hindi sapat, lalabas at lalabas, para lamang ito'y kumakalam ng sikmura, nawawala yung sinasabing breadwinner o household hanggat meron kang nailalatag sa hapagkainan. Kaya, let's be careful with the sinasabing family lockdown. Whoever brings in the money makes the decision. Yun ang ibig sabihin.
Kung si ate man yan, si kuya o si totoy ang siya nagdadala ng pera, siyang may kapangyarihan. Pero teka muna, ano pang silbi ng tatay, nanay? Well, depende na ho yan kung paano hong estilo ng pamilya, gaano ho yung sinasabing relasyon sa pamilya. Kung inaatasan ng ating pamahalaan ang pamilya, maganda ho yan. Ang tanong, economics ang pinag-uusapan ho natin dito, hindi ho moral values eh. Iba ho yung moral values or sa sinasabing economic values. Yan ho'y magiging issue pagdating sa eleksyon. Let's be careful. End of story, mga boss. Well, dito ho tayo, ano? Eto na. Kami ho'y magpapabigay ho, magpapatikim ho sa inyo. Conclusion ho to. Abangan ngayong Sabado sa Bitag sa aming YouTube TV premiere. Abangan. Eto, patikim. Ang pinaka-issue na pinagtuunan ng pansin sa polygraph test na ito ay kung may katotohanan ba ang sinasabing ni Romel sa hindi magandang pagtrato ng mga doktor at nurse at mga pasyente sa Zamboanga del Sur Medical Center. Huwag ka lang magsinungaling. Sa ginawa ni Romel, naging wake-up call siya para mabago yung nakagawian na nagiging practice ng ibang practitioners ko. Hindi naman sila magiging ganyan yung action, especially Romel, kung wala silang naramdaman na possible injustice sa hospital. Naawa ko kay Miss Genevieve Carino. Talagang mahirap siyang kausapin at hirap na hirap siyang umunawa. Torn siya. Pero kung kakausapin niyo po siya, yung pinapakita niyang behavior, pwedeng may effect po yung pinagdaanan niya, especially yung the postpartum part. Dahil nga po, distress po yung tao. Well, patikim pa lang ho yan. Marami ho yan. Makikita nyo kung paano isinagawa ho yung polygraph test na umayaw ho yung mga doktor o umayaw ho kung sino man yung mga pinuntahan namin sa Pagadian. Ngayon, issue ho ng polygraph test kasi gusto ho nila malaman, may katotohanan. Nagsalita lang ho yung polygraph expert ho. May katotohanan so, sa mga naramdaman at hindi ho nagsisinungaling. Yung pobreng lumapit ho sa atin na ginigipit ni sinasampahan ho ng cyber libel ng pulis, cyber libel nitong si Dr. Parnal de Castro. Kasama ho ako, natatawa lang ho ako. Buha! Sampahan mo pa more, siguraduhin mo magwawagi ka kasi kung hindi, babalikan kita, doktora. Ngayon, ikaw, Doktora Parnal de Castro, para sa iyo to't makinig ka ng maigi. Ikaw ang issue rito. Sa iyo nag-umpisa ang lahat. Ito, pakinggan mo ang dalubhasa. Dalubhasa, wala ka sa kalingkingan ito. Kung pag-uusapan ay ethics ng isang doktor, partikular sa larangan mo o gynae, at protocol sa tamang paghawak, pakikitungo sa pasyente. Ang pasyente, kinakailangan igalang mo, bigyan mo dangal, bigyan mo ng yung sinasabing respeto, kanyang pagkatao. Treat the patient with compassion, dignity, and respect. Hindi basta-basta bigay niya magsasalita ngayon. Eksperto, pakinggan mo na maigit. Na matuto ka. Kayo sa Zamboanga del Sur, kayo sa Pagadian, makinig lang kayo at matututo kayo. Ngayon, matututo kayo kung makikinig kayo dito sa aking sasabihin, ano? Ngayon, pakinggan na maigi dahil ang magsasalita ngayon, hindi si Ben Tulfo. Manggagaling ho sa eksperto na nagtrabaho ho sa isang government hospital, higit na 30 years bilang OB-GYN. Siya ho'y sa ilalim ho ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Kaya ikaw, mas marami kang matututunan ngayon at kayo dyan sa Zamboanga del Sur Medical Center, mula sa iyo, Gobernador. Ikaw kagampan. Ikaw yung doktor na puro ka sinungaling, nagtatago ka sa karsunsilyo mo ngayon. Marami kayong matututunan, partikular, ikaw, Romelin de Castro. Palaibel-laibel ka ha. Pakinggan mo na maigi to, matuto ka, panoorin. As a doctor, kailangan ando dun talaga yung compassion mo for the patient. Yung pagmamalasakit, yung pag-intindi sa kanila, i-treat mo yung isang pasyente hindi bilang yung sakit lang niya. Treat the patient as a whole person. Meron din siyang pakiramdam. Whether or not, mayaman, mahirap, kung saan galing, gusgusin o hindi gusgusin, you treat them the same way. The word compassion.
Wala ho ba kayo napapansin? Exactamundo! Sa poll! Doon sa katauhan nung itong lumapit ho sa atin, dahil hindi magandang pagtrato ng doktor sa loob ng pasilidades ng Zamboanga del Sur Medical Center. Kung kayo nanonood ngayon, pakinggan nyo, panoorin nyo. Start sa iyo, Gobernador Victor Yu, ikaw, yung may bahay mo, na yung si, Divina Yu, kayong dalawa, pati yung si Gagampan, na sinungaling, na head doctor ninyo, lahat kayo dyan, partikular, ikaw, Romalyn De Castro, special mention, sa iyo, nagsimula ang lahat. Ikaw pang yung nag-libel na hindi ko nakitang pagmumukha mo, na ihi ka sa saluhal mo, ni hindi ka na polygraph test, ni ayaw mo pa interview, tapos magla-libel ka? Anong klaseng doktora ka? O, ano ngayon? Romalyn De Castro, may natutunan ka na ba? Pa-cyber libel ka pa? Siguraduhin mo magwawagi ka sa ginagawa mo kasi kung hindi, may balik yan. Ihanda mo mga milyones mo. Nakahanda ka na ba? Kasi I love your challenge. Para naman ito sa inyo dyan, sa Zamboanga del Sur Medical Center. Pakinggan nyo ang tamang proseso. Sa pangangasiwa ng patay na fetus, hindi basta-basta't inaabot lang yan. Sa diaper, ilagay niyo yung patay na fetus. Doon sa ina or sa magulang or sa kasama o sa asawa or kamag-anak ng pasyente. Balikan natin yung issue. Pagbigay po sa amin ng bata, ang ilagyan lang po nila sa patay na lawas ng bata, sir. Plastic lang po. Pwede yun. And this has to be placed in the sanctorium of the morgue. It's not the patient who brings a dead fetus to the morgue. And that is basically out of protocol. Kung di ba naman kayo sangkaterbang mga eng-eng dyan sa Zamboanga del Sur Medical Center. Sorry for my language, but I have to be brutally frank because I have to be honest to myself. Marami pang ibang dalubhasa ang mga nagsalita. Kagaya na lang ni Attorney Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission sa issue ho ng kapabayaan, negligence. Kaya nga ho may sinasabing, mamayan muna. Mga mamamayan muna, hindi. Mamaya na. Ngayon mga boss, ano ho kanilang sasabihin? Iisa ho ang mensahe para doon matuwid yung kamalian sa sistema dyan sa Zamboanga del Sur Medical Center. I heard medyo nagbago na raw kayo. Kaya lang, you really have to understand your mistake. Maintindihan nyo yung kamalian ninyo at pagkukulang ninyo. Para nang sa ganun, mabago ninyo ang pagkamalian at yung kakulangan ninyo. Kasi pag hindi kayo umaamin, magpapatuloy ang inyong kapabayaan, kabastusan, asal ng mga hindi naman natin nilalahat. Marami pa rin naman na matitinurian. O, kayo mga doktor dyan. O, sige, idepensa nyo yung sarili nyo. Papreskon pa kayo. Nagkamali kayo sa simpleng reklamo. Balikan kita uli, Paranal De Castro. Pakita si Paranal De Castro. Sa iyo, nag-imposan lahat. Kaya I take your challenge, pinakikita namin. Ngayon, dahil madaldal ka. Sa lahat ng mga nangyari na to, ang Civil Service Commission nakahandang pumasok at makipagtulungan para maidala sa ombudsman dahil mga taong gobyerno kayo. Ang Civil Service Commission na magpapatibay doon sa sinasabing gawain ng isang kawaninang pamahalaan na may pamantayan na dapat sinusunod, mamayan muna, hindi mamaya na. Parang ganun ang nangyari. Ano bang naging issue rito kay Dr. Paranal De Castro? Well, 25 na Marso, taong kasalukuyan. Itong si Romel, pakita natin si Romel, tumakbo doon sa labas sa triage, wala pa sa loob ng kwarto, kasi nakaschedule na i-ultrasound, o kuno, i-ultrasound kasi parang may kutob na si Paranal De Castro posibleng may kunting problema doon sa bata na hindi maraming sinabi na may or buhay ba o patay na kailangan nasabi ho sa pasyente. Ano ho naging issue mga boss? Tumakbo si Romel dahil nakita niya habang nililinisan niya yung diaper, pinapalitan niya ng diaper ang kanyang misis,
Nabulaga raw siya at nakita niya yung ulo ng sanggol lumalabas na sa puwerta. Ulo nga ba yun? Depende. Maaring namumuong dugo, sabi ho ng mga eksperto. Kaya lang, hindi na ho importante kung ulo ng bata lumabas. Kung yung pasyente, asawa ng pasyente, kapamilya ng kaanak ng pasyente, tumakbo sa doktor para sabihin nagpanik, hindi niya alam. Dapat ang isang gawain ng isang doktor, pakita natin, Paranal de Castro, nilapitan ka. Ma'am, lumalabas na po ang ulo ng baby sa puwerta ni Mrs. Anong sagot nito? Umano? Ayan mo yan, di pa naman patay ang Mrs. mo. Maaring totoo, maaring hindi. Hindi natin malalaman ang katotohanan dahil hindi siya nagpa-polygraph test eh. Si Romel, nagpa-polygraph test. Ngayon, hindi patayos na ilabas natin yung mga katanungan na hindi siya nagpa-polygraph. So ngayon, ibang katanungan sa kanya. Ang sinasabi ho natin dito, ang isang doktora kinakailangan pag lumapit sa iyo, base na rin dito doon sa ekspertong OB-GYN na nakausap ho natin, mahaba-haba ho yan. Iyan ho si Dr. Laila Hedriana Baronia sa East Avenue Medical Center. Ang dami niya hong experience, hindi lang ho kaalaman, pati karunungan, wisdom. Kaya makinig ka, Dr. Paranal de Castro. Balik natin pa. Paglapit sa ng pasyente, ma'am, lumalabas na po ang sanggol, ang ulo ng sanggol sa puwerta ng misis ko. Parang ang dating niya kung susuriin nito ngayon si attorney ho ng Civil Service Commission, pakita natin attorney. Yan. Si Attorney Ariel Ronquillo, nakinig ho siya. Abay, teka muna. Parang ang dating yan, mamaya na. Sa halip na mamayan muna or pasyente muna. Hindi yun, mamaya na, hindi pa naman patay yan. Doon nagfo-fall yung sinasabing, balik kay Dr. Paranal de Castro. Yan. Kasi sakop ka dyan eh, nasa gobyerno ka eh. Ngayon, ang Civil Service Commission, pakita natin, pwede tumulong. At hindi kami pupunta sa DOH kasi baka magkindatan kayo mga kapwa-doktor eh. Pwede kasi magkuntsabahan kayo. Pero pag ang isang attorney, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, lalapitan daw siya, nakahanda raw silang tumulong para kay Romel. Para nang sa ganon, pag-aralan ng husto at patunayan yan, ipapasa sa ombudsman. Para sa mga taong gobyerno kung may panlalabis, discrimination, whether yan ba'y nandoon sa sinasabing kapabayaan, negligence, na pwede ho mapunta sa criminal, depende ho sa takbo. Kasi idadaan sa ombudsman, na baka mapunta sa sandigan ba, baka masuspindi kayo. Ngayon, si Attorney Batas Mauricio, ayan ho, magaling din ho ito na abogado. Ang sinabi niya ho, malaman niya, abay, teka muna, may problema rito. May tuturing kapabayaan yan or kung maaari, kapag napatunayan, base doon sa mga pinakikitang ebidensya na presenta mo ben dyan sa investigasyon na ginawa ng bitag, maituturing graft, negligence, or criminal, depende kung haabutin. Ngayon mga boss, balik kay Paranal de Castro. Ngayon, Paranal de Castro, natututo ka na ba? Hinuhubaran ka namin kung ano hanggang saan ang kaalaman mo. Nagkamali ka, hindi kami basta-basta mga investigador sa media. We know our job, we know our profession too much. We're in the business of communicating and investigating. Giving you all your rights, but you refuse it. You blew it. Hindi ka nagpa-interview, umiwas ka. Problema mo na yan. Papatunayan namin sa hukuman na wala kaming mali siya, trabaho lang, walang personalan. Ito ngayon, gamitin mo sa hukuman. Magpipresenta kami ng facts. Ngayon, ito pang aking sasabihin sa inyo mga bossing. Simple lang. Itong si Kagampan, kita natin si Kagampan. Itong si Kagampan, hindi ko maintindihan kung may pagkakulang-kulang sa kanyang kaalaman. Bakit ho? Kulang-kulang sa kanyang kaalaman kasi sinungaling na. Lumapit daw siya sa amin, nasabi niya na raw. Nilantad ho siya. Malalaman ho yan sa conclusion. Nag-apologize ho siya doon sa aming VP for Client Relations and VP for our administration na sinangkot niya ho na hindi totoo. Nagsinungaling ho siya. Patutunayan namin ngayon yan sa hukuman. At nang hindi ho dyan, ito naman si Gob. Itong Gob na to, Victoria, sisiguraduhin natin, victory ka nga. Kung nakinig ka lang sana, nawala yung pagiging pisot mo na gobernador na hindi ka nag-iisip na para kang bata, sa halip pakinggan ang problema, totoo man o hindi, inaksyonan mo, at least
nalaman mo, hindi yung ang dami mong sat-sat. Ngayon, kumusta ba yung pagbisita sa iyo ni General Eliazar kahapon? Okay ba? Ganda talaga ng mga posing niyo dyan. Hindi pa kayo tapos sa issue na to. I am just laughing inside and outside. Bear in mind, okay, pakita natin si Gob. Gob, huwag na yan. Pakinggan mo to. You should have listened. You challenged me, hinamon mo ako. Tinanggap ko yung hamon mo. Anong nangyari? Pahiya kayo. Lahat na oportunidad na binigay namin sa inyo, ilalabas namin ngayong Sabado. Abangan ang full episode conclusion sa sumbong na ito. Ngayong Sabado sa Bitag Official Premiere sa aming YouTube TV. Bago ang lahat mga boss, kami ho'y babati muna sa isang staff ho namin si Dean Panotes. Happy birthday. Ito ho yung magaling ho sa taekwondo na pwede ko hong iparesu sa akin kasi iba ho yung kanyang ways of martial arts. So, masunurin, mabait at laging habulin ng mga babaeng aso't pusa. Isa ho dyan ang pusa na si Lucy. At marami pang iba. Sana marami ka pang birthday din at marami ka pang medyo bumalik ka sa dating shape mo para makapag-spinning back kick ka. Yung lahat yan. Kasi nahihirapan na siya. Nagkakatimbang. Pandemic ho kasi. Anyway. So, kayo ho ba, na-maintain nyo ho bang inyong pangangatawan ngayong, lalo na ngayon, kung magla-lockdown, baka puro kayo kain. Importante ho, mapanatili ho yung sinasabing kondisyon, ano? Ako nga ho, binati ni Batas Mauricio, tumabaraw ako eh. Hindi ko naman nakita. Ewan ko, baka namamagala yung pisngi ko dahil lintik na dentista na yun. Hambalusin ko to eh. Anyway, pero kung sa timbang naman, ako ho'y talagang nagtitimbang every morning and I watch my diet. That everything that I eat does matter. Isang bagay lang ang aking sasabihin. You are what you eat. Your body is a temple of God. Anything that you put in there, makikita ho sa epekto ho niya. Some people, it doesn't necessarily mean na iba talaga. Yung structure ho kasi natin, we try to maintain na talagang yung ating kalusugan, yan hong yaman ho natin. At syempre, dagdagan niyo ho ng ehersisyo, tamang pamamahinga, at lagi ho yung sinasabing, diet, sabi nga ho natin, lifestyle, wala hong bisyo. At pinakamagandang bagay ho is lagi kang merong moment yung sinasabing sa puong may kapal, pakikipag-usap sa puong may kapal, it gives you relaxation. And that kind of, sabi nga ho natin, well, intimacy in terms of prayers with the Lord Almighty. Naniniwala ho ako dyan. Sa gitna ng aking sinasabing pagiging bagsik at tigre, pagdating naman ho sa pong may kapal, takot ho ako. May kasabihan ho, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala na ho tayong time. See you tomorrow. Adios.